Tapos yun, bigla ko naalala yung baso na nasa lababo.
Now I know she'll never be. Dito sa gubat, ako ay binata. Huwag mo kong turuan ang pagtuwid ng balot. Minsan ka na nakiusap sa akin. Boy, nagpunta, alam nyo ba sa favorite hangout ko? Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mo na hindi kita naiintindihan? Look at his stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Kung gusto ko daw pumasa ng training sa call center, gayahin ko lang daw yung pag-i-English ni Lea Salonga. Para pa rin dati? Tall, moreno, and fuckboy. The dream that fills my head, a man who will not kill. Look at me, I will never pass for a perfect bride. At ang ganyan, Troy. Pinagsisisihan ko kung bakit hindi ko nasagot yung tawag ko.
And magandang gabi mga ka-regions. Ayan, pasensya na po at na-late tayo ng kaunti dahil po may isa po tayong guest na naging cause of delay. Charot! Pero, anyways, kanina napanood niyo po ang mga pelikula from Nueva Ecija. Kung saan napanood niyo po Yano by Arnie Valdez, Christian de la Cruz, Nasaan Ka Pinang, Courier ni John Elmer Granada at Ang Kabanato ni Vincent Ricafrete. At ngayong gabi, bilang Season 5 na natin, nakalimutan ko na kung nakailang episodes na tayo, pero more than 113th episode na po. Yes, dahil tuloy-tuloy pa rin ang quarantine, tuloy-tuloy po ang quarantine. Hanggat walang bakuna, tuloy ang quarantine. Charot. Pero anyway, ayan. Mga kasama natin ngayon at mga kwentuhan natin, ay, pumalakpak. Ayan. Okay, ayan. So ngayong gabi mga kasama natin mga filmmakers na yan, sila Arnie Valdez, Christian de la Cruz, Elmer Granada at Vincent Ricafrete. At kasama din natin, ito aabangan natin from Nueva Ecija bilang mga bagong or mga i-welcome natin sa Nueva Ecija community. Part ako ng Nueva Ecija. Kasama din natin ang special guest ang magbibida sa Lacan, John Kennedy Nacar and Paul Cervantes. At tawagin na natin sila sabay-sabay na para masaya in 3, 2, 1 and pasok. Ayan, hello sa inyong lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hello. Mga mahihayin pa sila. Ganyan po talaga lagi kapag start ng program. Kamusta guys? Ayan, so sa mga nanonood ngayon sa Quarantine, may mga tanong kayo sa ating mga guests. Pwede po kayo magtanong dyan kung single ba sila, ready to mingle, kung ano pong preferred or hinahanap, ganyan. So anyway, kamustahin muna natin sila kasi halos kailan ko ba huling nakita itong mga to? Si Arnie parang a year. Oh, years na eh. Pero nag-guest ka na dati dito sa Quarantine. So nahin na muna kita, total balot na balot ka ng PPE. Nasaan ka ba ngayon, Arnie? Nandito ako ngayon sa construction site eh. Ongoing pa rin kami sa construction kaya pero kahit paano, nabibigyan pa rin natin ng oras yung mga ganitong bagay kasi syempre, this is our passion. Tapos, alam naman natin na itong Quarantine siya talaga nga naman nakakatulong to sa mga aspiring filmmakers kaya napakagandang platform nitong Salute ako sa mga gumawa at nakaisip ng mga gantong platform. Maraming salamat. Ayan. Narotera ka, Arnie. Ayan, from balot na balot to sunog na sunog, Christian de la Cruz, ikaw naman, kamusta ka? Yan, so magandang gabi po sa inyong lahat. Nangangampan niya. So actually, kagagaling ko lang po sa isang event, celebration po ng Linggo ng Kabataan. So, ginawan po pa rin po natin ang paraan na makasama po yung ating mga kapatid sa sining at kultura. Maraming salamat po, Quarantine, sa ganitong pagkakataon. Hoy, hindi tayo formal, mga pagsasagot. Totoo ba? Pwede ba maging bastos dito? Oo. And okay, your wish is my command. Ito naman from sunog to full glamour. Vincent, kamusta ka? Anong mga pinagkakabalaan mo the past few days? Ayan, syempre kahit ang daming nagaganap ngayon sa paligid natin, ituloy pa rin ang paggawa ng mga short films at ito nga may gagawing series. Yun, tuloy-tuloy pa rin kasi ang hirap mahinto sa ginagawa natin lalo na hindi tayo sanay sa mga ganitong sitwasyon na tayo nakatenga lang. So, kailangan may ginagawa. So, yan, marami pa rin tayong ginagawang mga films and kung ano mga videos na ina-upload natin online. Ayan. So, speaking of series, ito yung bida mo, no? Sila Paul at si John Kennedy. So, kamusta naman kayong dalawa ng mga pinagkakabalaan nyo maliban sa shoot ni Vincent? Nagkahiyaan pa. Pinagkakabalaan nyo, nag-dogs. Nalilibang kami sa mga dogs sa bahay. Anong dogs nyo? Aspin ba yan? Husky. Ay, sabi ko Aspin, pero Husky na rin. Pero okay lang. Husky, ayan, pangarap ko rin magkaroon ng Husky. Nagbebenta ka ba ng aso or something? Charot. Pag nagkano na sila, dagdag income din yan. At syempre si Elmer, huli ko nakita to is February ba? February, no? So, kamusta ka naman bilang third place sa CESA, no? CESA Film Festival. Kamusta naman? Saan napunta yung pera? Ilang aminin mo na?
Ay, grabe. Ayan, ngayon, okay naman po dito ngayon sa Nueva Ecija. Nakastay lang kami dito. Ngayon, ang pinagkakaabalahan namin simula nung after nung manalo kami doon sa CESA, ngayon, nag-share din ako sa aking mga production. Then, at the same time is, nagtira ko ng parang pang-production namin. Abangan nyo po, gagawa rin kasi ako ng series. Soon, malapit na rin. Pero, supportahan muna natin yung Lakan ngayon. Ay, hindi. Kalaban ba ng Lakan? Hindi naman. Supportahan lang isa't isa. Hindi ka ba gagawa din ng BL para ikaw na yung third Actually, trend? BL series din. BL series din yung gagawin natin. BL din. Okay, sige. Abangan natin yan kung ano naman tong kwento ni Elmer. Pero before tayo magpatuloy at alamin pa natin ibang detalye dyan sa Lakan, tanungin lang natin, kamusta natin, ano ba yung mga inspirasyon dun sa mga ginawang pelikula? Maybe this was years ago na nung ginawa, 2019, 18, ganyan. Unahin natin yung pelikulang Yano ni Arnie. Ano bang kinain mo nung naturo bata yung artista mo sa Yano? Actually kasi sa Yano, yan, ang writer kasi namin dito, yan, si Sir Vince. So, yung buong concept kasi talagang pinag-isipan kasi namin from the start na gumawa kami ng isang historical film. Pero ang andito kasi, ang challenge is, syempre, with a limited budget. Tapos, paano namin gagawin yun? Tapos, kung paano kami makaka-catch ng attention using our film. Ngayon, kung naisip namin, kung kami-kami lang din naman ang gaganap, parang wala namang bago, wala namang something unique na pwedeng makita sa amin. Kaya naisip ni Sir Vince na why not gumawa tayo or gamitin natin na character sa mga bata. So doon kami nag-come up sa ganung idea na gumamit kami ng bata. And then production-wise is naging parang isa siyang stage play na parang nilalaro lang ng mga bata para makatipid din kami sa costume saka sa mga props. So yun yung mga idea na ginamit namin para maitawid namin yung pelikula. Ayan. Pagkakaalala ko, nanalo to sa Nabunturan, tama ba? Yung Yano. Nanalo siya ng special award. Clarify lang natin, sino ba si Yano doon? Ano ba yung kwento ni Yano talaga? Si Yano, actually, isang term lang din, parang nickname na lang din, pero kami na lang yung gumawa ng nickname na Yano. Pero si Yano kasi, siya talaga si General Mariano Llanera. And si Mariano Llanera, siya ang Nobel hero ng Nueva Ecija. Isa siya sa mga generals na nakipaglaban sa history ng Nueva Ecija. Kung mapapansin nyo, sa 8 sinag ng araw, isa ang Nueva Ecija doon. Isa ang Nueva Ecija sa 8 sinag ng araw. Ang unang sigaw sa Nueva Ecija. At ang nanguna nga dito si General Mariano Llanera. Kaya ganun kalaki ang niya, ang na-contribute niya dito sa amin sa Nueva Ecija. Okay. Batiin lang natin si Sir Teddy na nanonood ngayon. Hello po, Sir Teddy. Baka may tatanong siya sa inyo. Total, pag-uusapan natin mamaya, paano nga ba nagsimula ang mga pelikula sa Nueva Ecija? Shit, ang cute ng aso. Hello, Sir Teddy. Hello, kamusta po? Sarap kayang karne ng husky na Azucena. Charot! Joke lang. Si Professor Reg Duca ng UPLB nanonood rin. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood again sa Facebook, kung may mga tanong kayo sa kanila, sino-sino pa ba? Si Ramel Buena, Lloyd Bias, Wilfred Tayag, Densley Santos. Pati si Paul Cervantes nanonood siya. Hello sa iyo, Paul, na nanonood ngayon sa ating live. Tapos, si Elmer naman, yung pelikulang Courier ay tungkol sa, ito ay pinagbidahan naman ng ating direktor ng Kabanatu. Diba? Napapansin niyo po mamaya, yung mga pelikula
sila lang din po yung nagsisiganap at pag binasa niyo po yung credit, sila lang rin po yung nagtatrabaho. Aalamin po natin yan kung bakit ganyan po ba nangyari sa Nueva Ecija. Pero alamin muna natin, Elmer, na-experience mo ba yung nangyari sa Courier o ikaw yung bumibili dun sa Courier? Hindi naman. Hindi ko naman. Hindi naman na-experience. Pero, hindi. Wala naman na experience na ganun. Mm-hmm. Pero sa akin, para yung Courier kasi naging inspirasyon namin doon is yung mga kapatid natin sa LGBTQ kasi lagi natin silang nakikitang masaya o lagi silang nagpapasaya. So doon naman inano namin doon yung other side ng mga kapatid natin sa LGBTQ community. Kung ano ba yung bakit ba sila naghihirap o nagtatrabaho ng ganun, di ba? So siguro man naging challenges dito sa film na to is unang-una talaga yung location dahil may mga lugar kami na hindi kami pinayagan, di ba? Dahil masyadong sensitive yung topic namin kasi social issues at the same time LGBTQ. Yun yung mga naging challenges namin dito. Tapos isa pa din yung siguro in terms naman sa production team, ang naging challenge sa akin bilang director doon is yung nag-comeback lang kasi ako doon sa film dahil matagal ako nagpahinga sa film. Parang nung ginawa namin yung Courier, doon na ako uling bumalik sa pagpipelikula. So, yun yung naging challenge sa akin. Siyempre, parang bagong salta uli ako sa pagpipelikula dahil halos 5 taon ata akong hindi nakahawak ng camera or nakapag-edit dahil nag-focus ako dun sa study ko. So, ngayon naman, ito namang Courier na to, yung naging challenge talaga sa akin dito is yung paano ba uli papaikutin yung ng tama yung production team, yung concept at saka kung ano ba yung tamang gawin naming content para sa pelikulang ito. So, ginawa talaga namin to para sa North Quezon that time. Although sad to say nga, di ba? It's okay lang naman, naintindihan naman natin yung sitwasyon. But yung Courier ang habang ginagawa namin yung Courier, tinutulungan naman din kami ng mga kapwa namin sa production, yung advisor namin, tapos yung director talaga ng aming team, si Direct Vince. Ginabayan niya naman kami throughout, lalo na ako bilang nagka-comeback bilang isang director sa pagpipelikula. Yun lang naman. Oo. Magsusorry kami. Lang na live, charot. Hindi kasi hindi talaga nahirapan tayo sa pag-mount ng NLFF3. Pero yun. Pero anyway, speaking of NLFF... sige, go. Actually kasi, the year before that, yung nakasali din ako noon sa yung binhi. Oo, naglag si Elmer. Di ba? Ayun, so parang ang sarap, kasi first time ko sa North Quezon noon, napakabongga talagang film festival. Kaya sabi ko, gagawa ako ng pelikula dito next year. Sabi ko talaga. Totoo, na-enjoy ko yung pag-ano natin ng awards night. Awards night na nga lang kayo umattend nun di ba? Tama ba, Arnie? Awards night na lang kayo nakahabol, no? Awards night na lang. Tapos nangutang pa ng pamasahe ng van. Pero yan, dahil nga sinusuportahan natin para mag-enjoy naman yung mga filmmakers. Tinutulungan natin lahat yan. Speaking of NLFF, ito naman si Christian De La Cruz ay hindi lang NLFF ang narating. Rumampa din ito sa Manila, dala-dalang Nasan Kapinang. So, Christian, ikaw ba? Ano ba naging inspirasyon mo doon sa Nasang Kapinang? Pero by the way, may nag-comment po sa Facebook natin, though hindi naman po para sa amin ito, para sa ating guest. At Live Esquera na wala daw po kayo sa IG. Panawagan lang po. Ayan, tuloy tayo. Tuloy tayo kay Christian. Christian, ikaw. Nasaan Kapinang? Anong inspirasyon mo dito nung ginagawa to? Muli po ang Nasaan Kapinang ay patungkol po sa isa sa pinakasensitibong issue dito po sa ating bansa. Ang Nasaan Kapinang ay patungkol po sa atin, sa mga Pilipino, sa Pilipinas. So, sinulat ko po ang Nasaan Kapinang noong mga panahong nabalik po sa issue ang martial law. Kung aking po matatandaan, noong pong mga panahon na yon, muli po nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa Mindanao. Doon ko po nahugot yung feels na bakit kaya walang reaksyon yung mga tao? Bakit kaya walang reaksyon yung mga kabataan? So gumawa ako ng paraan para maipamulat o maipaalala sa mga kabataan
yung kwento ng martial law. At doon po kami nag-come up sa idea na ikwento ang martial law sa pamamagitan ng isang modernong paraan. Yun nga po, ginamit po namin ang istorya ng pag-iibigan ni Pinang at si Fernan, kung saan po si Pinang ay representasyon ng Pilipinas at si Fernan naman ay representasyon po ni Ferdinand Marcos. Ayan. So, kasalukuyan po sa live natin, nag-adjust po lahat nung gawa na nag-off yung isang camera. So, si Vincent ay naging mukha ni Christian de la Cruz, pero inaayos na po natin yan sa tech. Pero anyway, speaking of Vincent Ricafrente, ayan, ang culminating ng lahat po ng guests natin, maliban kay Arnie Valdez, napanood niyo po sila lahat sa Kabanatu. Andun si Elmer bilang yung pare, si Christian bilang, ano ka ba doon? Multo or hero? Ayan, Vincent. Ano bang nangyari dito sa Kabanatu? Ano bang inspirasyon mo dito ng ginagawa to? Kasagsagan ba ng patayan to? Actually, ang inspirasyon nitong Kabanatu ay since kasi, nung bago pa lang ako dito sa Nueva Ecija, masyado ako naging curious dun sa monumento ni General Luna dito sa Kabanatuan. So, before, hindi ko siya pinapansin kasi baka kasi, di ba, sa iba't ibang mga lugar naman may Jose Rizal, may mga ganun sa mga park, diba, sa mga plaza. So, baka ganun lang din siya. So, hindi ako aware. Since nung napanood ko yung siguro familiar naman tayo sa General Luna o kung saan mong film na regarding Luna, nung ko lang nalaman na itong monumento dito sa Kabanatuan ay representasyon ng assassination ni General Luna dito sa Kabanatuan. So naging interesting yung story para sa akin na tapos syempre yung inspirasyon niya kasi nga masyado akong na-amaze kay General Luna. Natutuloy pa ba yung mga plans niya? Nagagawa pa ba yung mga gusto niya at yung mga pakikipaglaban niya sa mga tao at pakikipaglaban ng kapwa Pilipino sa Pilipino? Yung mga ganon yung na masyado akong naglaro sa ganong konsepto. Kaya gumawa ako ng modern story about General Luna since kailangan din naming ipakita i-showcase ano meron dito sa Kabanatuan na Ecija. So, yun yung pinanggalingan. Si General Luna pala siya. Tama ba? Spirito ba ni General Luna yun? Yes po. Okay. So, ayan. Before natin kilalanin, kasi halos kilala ko naman na itong mga to. Sila Arnie, si Vincent, nakalimutan bigla. Si Elmer at si Christian. Kilalanin lang natin itong mga kasama natin kasi somehow wini-welcome na sila ng Nueva Ecija community. Masasabi ba natin na kayo talaga yung mga thunders o kayo yung mga nagsimula ng filmmaking sa Nueva Ecija, itong apat na to, before natin kilalanin itong mga to? Kayo ba? Feeling ko lang. Kasi simula nung napunta kami sa mga festival, talagang wala din kahit kami sa community sa Nueva Ecija. Parang wala din kami halos kilala na gumagawa then lumalaban sa iba't ibang film festival. Siguro kami pa lang siguro yung nag-try na lumaban outside ng Nueva Ecija. Meron man siguro na nauna sa amin baka hindi sila lumabas or hanggang dito lang sila sa Nueva Ecija. Kasi we started kasi sorry. Nag-start kasi kami ni Sir Vince since nung nasa sa Isihas, right sir? Year 2009 to 2011, mga ganong year. 10 years na po nagpipelikula si Vincent Ricafrente. So just compute the age. And then before natin kalkalin yan, kilalanin muna natin to. Sasabihin ka ba Vincent o inagaw na ni Arnie? Hindi, additional lang dun sa sinabi ni Arnie kung paano nag-start yung community ng film dito sa Nueva Ecija. Actually,
yun yung naging sa akin, invite sa akin dito sa Nueva Ecija. Kaya ako napasok dito sa community ng Nueva Ecija because of their filmmaking dito na sobrang aga. Kasi during that time na-encounter ko, meron sila sariling film festival dito sa Nueva Ecija na under, I think, DepEd, na simula elementary, high school hanggang college, ay kasali sa film festival na ito. So ako, naging interesado ako kasi sabi ko, ang galing naman, pati elementary students nag-film festival. So, nag-start na sila noon, but they're not tulad ng ginawa namin na lumalaban kami outside the province, parang ganun. So, para lang malinaw, siguro sa amin nag-start yung makipaglaban o lumabas ng Nueva Ecija. Compete nila yung Nueva Ecija. Pero yung film festival dito sa Nueva Ecija ay matagal na talaga siya nag-start. Kami lang yung nag-try lumabas ng Nueva Ecija para makita pa ang ibang community at ibang regions para at least makasali naman ng Nueva Ecija sa community ng filmmakers sa Pilipinas. Ayan. So mamaya kakalkalin natin yan yung history ng community nila Arnie. Pero sabi ko nga kanina, kilalanin muna natin. Nagtanong lang naman ako ng yes or no. Tapos ang haba na explanation nila kung sila nga ba talaga nag-start. Pero anyway, kasalanan po nila kung bakit hindi agad natin natawag. Pero batiin lang natin. Nanonood si James Lomboy Ferrer. Shout out po mga boss watching here at Paniki Tarlac. Taray. PS, Lods, Paul Cervantes, and Kennedy Nakar. Good luck po sa inyo. Taray. Also from Raymar Bangkoyo, watching from Paranaque. Taray, nakarating ng Paranaque yung live. Excited for the awaited BL series Lakan. Congrats Paul Cervantes at John Kennedy Nakar. And from Baron Japson Manalo, heart. Ayan. Mamaya kakalkalin natin kung ano ibig sabihin ng or ano yung inspirasyon ng Lakan. Pero patiin din pala natin si Sir Teddy. Hello, good evening, Nueva Elijah. Good evening, Nueva Ecija filmmaker. Sorry po, Sir Ted, pero okay. Ayan, so kilalanin muna natin bilang initiation po dito po sa pagpasok sa Nueva Ecija community. Sino po ba si John Kennedy Nakar before kayo mag-start dito sa pagpasok niyo sa shoot ng pelikula, ng series ng Lakan? Ano ba mga pinagkakabalahan mo nun? So, magandang gabi po sa inyo lahat. Yan nga, so, si John Kennedy Nakar ay isang estudyante sa Wesleyan University, Philippines, sa Cabanatuan City. So, currently, I'm taking mass communication. And, ayun. So, parang 2018, nag-start ako sa social media as influencer sa Instagram. So, parang nag-gain ako ng parang sobrang daming followers. Nag-start siya ng 2018. Tapos hanggang ngayon, so parang nasa 99.7K na yung followers ko. And then, may mga may mga ibang mga parang mga brand, ayan, mga company na nagtiwala rin sa akin. So, nagpapadala sila ng mga PR nila. So, pumunta din ako sa mga PR event nila. Tapos, yung iba naman, travel and tour. Yan, nagpupunta ako sa ibang bansa, nag-tour or sa locally lang para i-review yung isang lugar o i-promote din yung travel and tour na yun. Okay. So, influencer si John Kennedy. Okay. How about Paul Cervantes? Anong pinagkakabalaan nyo before pumasok sa Lakan? Ayun, magandang gabi nga po sa atin, sa inyo guys at sa mga nanonood. Andiyan si Paul Cervantes, simpleng tao lang na parang pero before may background naman ako dito sa pag-acting, pero parang lang ako ng mga freelance talent. Mga crowd, ganyan, or mas mga... Parang nag-start ako sa 700 Club Asia, kung familiar kayo sa Jet Page. Okay. Binigyan ako ng isang role doon. Lead role doon, parang short reenactments. And doon nag-start. And may mga sa akin for, parang extra ganyan. So, naranasan ko din siya. And freelance
model, sumasali din ako ng pageant and for sa mga runway shows. Yun, ganun lang naman si Paul nung before pumasok yung Lakan series. Gusto ko yung Vincent, yung pagsagot nila, talagang pinabanggit din nila yung pangalan nila. Si Kennedy po ay, ganyan. Si Paul po ay, essay na essay. Tinuruan mo ba ito? Feel kasi namin na kami ngayon si Kaloy at si Dan. Naka-in character na. Character. Yung pala yun. Si Kennedy po ay, akala ko sumasagot ng essay sa isang college. Di ba? Yung lagi yun, parang, who are you? Di ba? John Kennedy Nakar is a student who chururot, ganyan. Pero, anyway, feeling ko hindi pa kasi nakwento nila, nawala si Christian. Christian, dyan ka ba? Andyan siya. Okay, sige. Baka nag-CR lang. Ayan. Feeling ko hindi pa nakwento ni Vincent kung paano nga ba nagsimula. Nakwento na ba sa inyo, Paul, kung paano ba nagsimula tong grupo nila Vincent? Hindi pa. Somehow, alam. Lahat. Not the whole story. Not the whole story. Okay. Alamin natin yung whole story na yan. Simulan natin. So, sa dalawa, bilang Thunders, Arnie, tsaka Vincent, ganyan. So, sino po ba talaga ang nagsimula ng community ng mga filmmakers at paano siya nag-start? Tanungin na lang natin sila Christian. Christian, ikaw. Char joke. Sinong sasagot? Kasi, yun nga, nag-start kami ni Sir Vince. Siyempre, hindi pa kami magkakilala noon. Mm-hmm. But then, pinaka nag-start siya noong times na siya yung naging advisor namin or trainer namin sa Minsa Amatea, yung theater group namin sa school, which is under sa Nueva Ecija University of Science and Technology dito sa Nueva Ecija. Tapos nag-umpisa lang kami sa mga theater play. Doon kami nag-start. At dahil sa Sir Vince ay laking pelikula, so siya yung nagpasok din sa amin na why not gumawa kami ng mga pelikula. So halos lahat ng mga films na gawa ng Amatea is galing sa mga kamay ni Direk Vince. Mga sulat niya yan. Dapat ng kamay ni Vince. Siya kasi yung siya yung pinaka naging mentor namin, nagturo sa amin kung paano ba mag-direct ng pelikula, paano ba mag-edit, paano ba magsimula, yung production process, siya yung nagturo sa amin. So, yun din yung mga pinapasa namin sa mga sumusunod na generation sa amin ng mga members. Yun yung kung ano yung mga napapanood nyo, yun yung product na nagawa namin. And speaking of mga product, halos itong mga product na to si Christian at si Elmer, di ba? Hello. Yes po. Nag-message po si Christian, umiinom daw po siya ngayon. So, ayan. So, bilang si Elmer tsaka si Christian, ganyan. Ay, bawal ba sabihin sa live? Sorry po, baka tawad po kung nasabi ko po ng live na nanonood po at umiinom si Christian ngayon. So, si Elmer tsaka si Christian bilang mga unang batch. Tama ba? Ito yung unang batch ng Film Fest ng NEUST. Tama ba? Elmer. Hindi ako kasama doon sa first batch ng sa Pelikmata. Ayan, hindi ako kasama. Hindi ka ba kasama? Kami po yun. Si Christian. Okay. Yes po. Okay. Di, huwag ka munang kausapin. Si Christian na lang muna. So, si Christian, so, nung ginagawa naman yung Pelikmata, paano ka nahikayat na maging sumali doon? Or part ka talaga ng teatro ng Amatea, tatawag ba Amatea or NUST Theater Group? Actually po, before the Pelikmata Film Fest, member na po ako noon ng NSMC Theater. So, yung mga kasama ko po doon sa Nasaan Kapinang ay pawang mga wala pong experience sa teatro at pag-arte. Ang ginawa ko po doon ay ginamit ko po ang lahat ng natutunan ko kay Sir Vincent Ricafrente at ang lahat ng natutunan ko sa NSMC Theater at ina-apply ko po doon sa Nasaan Kapinang.
Okay. Hindi ko alam talaga kung kung si Christian ba nagbagong tao na siya, nakala mo politiko na lagi magsalita. Pero yan, pag nakausap niyo po si Christian, hindi po siya ganyang tao, maniwala po kayo sa akin. Nagsasayaw po yan sa party sa Manila, sa Cinema Regio yun. So si Elmer, kung hindi siya part ng Pelikmata, what made you join this filmmakers group? Sorry? Kung hindi ka part ng Pelikmata dati, bakit mo nagawa yung Binhi at naging part ka naman siguro ng community, di ba? Na binubuo actually, part ako ng Amatea sa NUSD, pioneering member kami nila Arnie. Ayan, kami yung mga nagsimula nun. Pero sila yung mga unang gumawa ng mga pelikula. Ayan, hindi ako masyadong nakakasama sa kanila nun. So, yung sa Binhi, nabigyan lang ako ng chance na mag-direct ng Binhi dahil si Sir Vince ang gumawa ng storya noon at binigyan niya kami ng tigi-tigisang storya nila Arnie. So, ayun nga, hanggang naipasa sa then nakita ko din na parang gusto ko talagang gumawa ng pelikula dahil matagal ko nang gusto yun. Ngayon, natutunan ko na kung paano yung paggawa, yung tamang process, tapos kung ano ba yung mga kailangan. Yan, naituro sa amin yan lahat ni Sir Vince. So, ngayon, nagtuloy-tuloy naman siya. Kaya lang, hindi siya ako masyadong madalas gumawa ngayon ng pelikula dahil nga siguro marami akong inaasikaso. Pero, nagbibigay pa rin ako ng time dahil sabi nga ni Arnie, katulad ng sabi ni Arnie kanina, dahil sa passion. Ayan. So, sa mga nanonood po sa live ngayon, medyo nagkaroon lang tayo ulit ng tech. Pero, ang dami na po nagtatanong ng Lakan. Pero mamaya na guys, bitinin natin ng konti para mamaya para mag-init yung pag-uusap regarding Lakan. So si Vincent, total ikaw lagi nila tinuturo na ikaw daw nag-ugat, ganyan. Ikaw yung ugat at mukhang puno, ganyan. Charot. Hindi, kasi confirm ko lang, si Arnie anong course ni Arnie? Architecture. Archie. Si Christian? Education si Christian, edu. Edox Christian. Wala ba si Christian? At si Elmer? Civil engineering. Civil Eng. So kung napansin niyo po, hindi rin talaga sila sa pelikula na linya, 'di ba? So pero nakagawa sila ng pelikula. At si Vincent, siya talaga yung nalinya sa pelikula, tama ba? So paano mo paano mo sila in-encourage na magpelikula naman? Wait lang, backstory pala ni Vincent? Sino ba si Vincent? Gusto ko rin yung si Vincent ganyan. Okay. Si Vincent ganun talaga, pang essay din. Anyway, so hindi talaga, gusto ko na rin din sabihin sa lahat na since I'm part of this community, noon ay hindi po talaga ako taga Nueva Ecija. So, taga Metro Manila talaga ako. So, doon ako nag-work as a filmmaker. So, hindi ko na lang mabanggit kung saan ako galing. Pero galing akong mainstream filmmaking. So, tago natin sa initials na. Galing ako sa mainstream. Gusto ko sana magpahinga muna at bumalik ako sa pagteatro during that time. Kasi, yun, gusto kong huminga ng konti. And then, nangyari na naman na pumasok ako na ginawa ang Amatea sa NUSD. And then, yun na, ako yung nag-facilitate ng workshop nila. And then, yun, nabuo ulit yung theater at nag-play kami ulit. Parang ganun. So, yun po yung pinanggalingan. So, hanggang dito na ako halos tumira for almost 10 years na ako dito sa Nueva Ecija. Siguro naman enough na yun para maging part ako ng Nueva Ecija community, di ba? Hindi kaya. Si probinsyano nga, di ba, ilang taon na sa Manila, hindi pa rin nakapag-secure ng dapat Manileño na yung title nun, di ba? Na-shutdown na yung show, hindi pa rin siya naging Manileño. Pero anyway, speaking, kausapin natin, kawaran na kwento mo backstage, ang kaibigan mo talaga dito sa dalawa, kay Paul at si John Kennedy, ay si Kennedy. Tama ba? So, kamusta naman yung pag-welcome nyo kay Paul? Ay, sorry, Mrs. Salinda. Sorry. Ikaw muna, go. Ako ba? Okay. Oo, ikaw muna. Actually, si Kennedy ay matagal ko na talagang na-meet yan. Dito lang din sa Nueva Ecija, sa isang
Saan? Napakagandang lugar dito sa Nueva Ecija, ang Gabaldon, ang Dupinga River, kung saan ay very relevant sa Lacan kasi doon kami din nag-shooting ng pelikula, ng series na ginagawa namin. At doon ko rin siya nakilala. So, matagal na yon. That was like, basta hindi pa sabihin, makikita na naman yung impact ko. So, 2012 yata yun. 2013. 2013. Kasama ako nun. Sa Dupinga. High school ako. na. I think 2013. Ano talaga? Pakinggan natin. Kennedy, kailan talaga? 2013 po. Kasi... ang tamang sagot ay 2013 daw. Mali ka pa. Pero ayan, so kung si Kennedy matagal nyo nakakilala, si Paul, kamusta sila nung nakilala mo? Or welcome ka ba ng bongga or trabaho agad? Ganyan. Yun, nag-start as friend. Pinakilala, inintroduce ni Ken sa bus yan. Sa bus ko agad nakilala si Sir Vince. Ay, ang formal sa bus. Okay. Tapos? Parang we're going back na sa Nueva Ecija. Sumakay kami ng 5-star bus. Tapos, libre plug, baka gusto pong magpondo sa Lacan, 5-star. Unexpected na, andun si Sir Vince sa isang seat. Yes. Tapos, yun, Sir Vince, ito, parang pauwi kami ng Nueva Ecija, ganyan. So, nag-introduce, and then, hello, ganyan. Yun na. Expected talaga. And yun, dun pa lang first, actually, bali, ilang oras lang, sobrang ang bilis makapalagay ng love. Kami nagkatuloy. Kasi sobrang sobrang talagang welcoming talaga si Sir Vince. And sobrang, mabilis siyang i-approach. So, mabilis siyang makabayo. Ganun. Ang bait. Okay. Tawag dito, gaano ba kahaba yung bus, yung travel from Manila to Nueva Ecija at nagkamabutihan ng loob, di ba? Usually kasi, umabot siya ng 4 to 5 hours. Depende sa traffic. Ang bilis naman nagkagaanan ng loob. Charot, inito. Pero ayan, abangan natin, Christian, kung nandiyan ka man, pagalawin mo ulit yung baso. Pero ayan, habang nandito pa yung mga natitirang friends natin, si Elmer, tsaka si Arnie, tsaka si Vincent from Nueva Ecija, nung binubuo nyo ba yung community, was it a smooth journey or medyo may mga nagkaroon din ng mga problema? For me, I think maraming problema actually. Siguro isa doon yung nasa nasa loob kami ng school. Doon kasi nag-start eh. Yun yung naging unang malaking problema namin na hindi namin siya pwedeng basta-basta ilabas dahil kami mga students kami. So, marami pang problema siguro may i-share din si Arnie. Paano ba? Paano mo i-share dito nang wala man lang masasaktan? Ganun. Try po natin na wala po tayong masasaktan sa pagkukwento. So, play safe pala yung sagot ko. Hindi. Ang mga naging problem lang naman, mga challenges namin is hindi naman kami ganun professionals, di ba? In terms of filmmaking. So, tapos at the same time, lack of budget. So, kung ano lang yung mga available na budget namin, yung mapag-ipunan namin, is yun lang yung pagkakasya namin sa production. Pero even sabihin natin mga challenges, yung mga ganung bagay, masaya pa rin gumawa ng pelikula. Kasi although nahihirapan kami, struggles ka sa paggawa ng pelikula, but ang nagpapasaya naman sa amin doon is yung experience, lalo na pagka natapos mo yung shooting days. Tapos ang problemahin mo na lang is yung post-production. Ayun. Tapos ang pinakamasaya na feeling is kapag nakapasok na siya sa mga film festivals na tapos pupunta kami na sama-sama. Hindi kami mga naghihiwa-hiwalay. Hindi kami nag-iiwanan. Ayun.
Vincent, Siguro share ko lang din yung sige, go, Elmer, go. Yung idagdag ko lang sa sinabi ni Arnie, yung mahirap na walang budget na production. Ayun. Yung naranasan namin sa isang film namin na pinalabas kanina, yung sa Cabanatu, na talagang yung napaka-thankful namin sa lahat ng tumulong na may mga nagpapadala pa ng food dahil talagang as in low budgeted yung film namin na yun. Pero tapos yung transportation namin from location to another location is talagang nakakulong-kulong lang kami, tapos parang 8 ata kami sa loob ng isang kulong-kulong. Tapos yung pupuntahan namin is siguro mga 4 to 5 hours na nasa kulong-kulong biyahe. Yes, oo, sa sobrang hirap namin. Kami nila Sir Vince, magkakasama kami sa kulong-kulong talaga. So yun yung mga talagang mahirap gumawa ng pelikula, pero worth it siya kasi yung saya, tapos yung fulfilling ba na nakagawa ka ng maayos na pelikula, di ba? Tapos yung mga kasama mo laging nandyan. Yan siguro yung pinaka-fulfillment sa amin sa paggawa ng pelikula dito sa Nueva Ecija. Ganon din ba treatment ngayon dito sa dalawa? Nakakulong-kulong lang sila papunta ng set? Hindi naman. Hindi naman. May budget na. Marami ng sponsors. Ano to? Diba sa ayan. So ayan, bilang pagkilala pa natin, ang dami na kasi talaga nagtatanong. Sige, singitan muna natin ng isang Lakan-related question. Habang kinikilala pa natin ang Nueva Ecija community. May nagtanong po sa isang message, itago po natin siya sa pangalang Vincent Ricafrente. Nagkain laban daw po ba si Paul at si Kennedy habang ginagawa ang lakan? Ay. Kunyari hindi narinig. Okay. Sige, next question. Hindi naman nakahuli. Para kaninong question yan? Ano? Para kaninong question? Sa inyo po. Sa inyo po yata. Ay, laban na. Parang na-develop. Ay, ang showbiz. Na-train yata to sa mainstream showbiz. Vincent, ewan ko sa'yo. Hindi naman. Pero so yun nga. Okay. Sa mga hindi nakakaalam, kami ni Ken and Paul, not John and Kaloyan. Kami po ni Paul and Ken ay mag-partner in person. Oh, okay. Actually, you know what guys, yung alam niyo V-Live ni Vince Ganda. So, doon kami parang doon namin shout out yung relationship namin. Kasi hindi naman kami ganun ka-out, hindi rin naman kami nagde-deny. Pero parang doon kami nagsabi na parang, hey guys, we're in a relationship. Parang ganun. Parang doon kami totally out sa V-Live. Fairness, nakakatuwa naman na okay lang sa inyo at hindi tago yung kung ano man. Yes bro, we're so thankful. Arnie, umamin ka na din kasi. Kaya kailangan. Shoutout po sa girlfriend ko na nanonood ngayon. Mahal na mahal kita. Okay, sige. Ayan, tuloy pa natin yan. Siningit lang natin siya kasi baka baka feeling niyo hindi namin kayo kinakausap. Charot! Joke lang. Pero continue tayo sa pag-alam ng Nueva Ecija muna. Maliban sa Lakan at sa mga napanood natin na mga pelikula, ano pa ba ang mga kwento ng Nueva Ecija? Like, kung i-describe natin ang pelikula ng Nueva Ecija, ano ba usually yung mga kwento? Sir Vince. Ikaw daw. Maliban, si Paul, may sasagot si Paul. Sige, Paul. Isa Minalungaw. Hindi mo alam yung story eh. Alam mo na yung story ng Minalungaw. Saan? Ano po? Story daw. Away na yata sila lang. Or mga kwento-kwento. Ganun. Pero actually kasi marami talagang kwento dito sa Nueva Ecija. Okay. Historical or theory, mga ganun. Mostly mga local stories from the sa mga tao dito, sa mga mamamayan dito. Kaya mayaman ang Nueva Ecija sa sa story. Mm-hmm. Siguro
yung kaibahan din siguro, uniqueness siguro ng Nueva Ecija sa mga stories is deserving sa makakasagot niya. Yeah. Sobrang dami. Kasi siya yung hindi yung uniqueness ng mga stories ng Nueva Ecija is deserving sa makakasagot niya. Bakit? Kasi si Sir Vince kasi from different hindi naman siya totally dito pinanganak sa Nueva Ecija, so galing siya sa ibang lugar, from Manila. So nakita niya yung comparison between the stories of Nueva Ecija and other areas of the other provinces. Tapos dagdag ko lang yung may mga stories siyang nagagawa na hindi kami aware na ganun din pala kami. Kami pala yung nagagawa niya ng story, yung mga Nueva Ecijano. Na yung meron pala kaming mga ginagawa o mga salita na hindi kami aware na iba pala kami. Ganon. Kaya siya yung talaga yung nakakabuo ng storya nakakagawa ng storya dito sa Nueva Ecija. Kaya siya yung makakasagot ng questions na kung ano ba talaga. Di ba? It comes with the age po yata. So, Vince, ikaw. Ano ba mga kwento ng Nueva Ecija? Dahil nga nabanggit ko sa inyo kanina na hindi naman talaga ako dito di talaga ako pinanganak dito sa Nueva Ecija. Yun siguro yung rason kung bakit nandito ako ngayon, yung tanong na yun, dahil ano ba ang meron ng Nueva Ecija kung bakit nandito pa rin ako hanggang ngayon. Ang masasabi ko po, sobrang yaman ng Nueva Ecija sa lahat ng bagay, lalo na sa kwento. Kaya nga po, every time na gumagawa ako ng pelikula, hindi ako nauubusan ng story sa kakagawa dahil sobrang dami kong nadidiscover dito. Nadiscover ko dito yung sobrang gagandang lugar, mga taong tinanggap ako kahit hindi naman nila ako kakilala o kamag-anak o kapamilya. Sa pamamagitan ng ganun, dami kong nagagawang kwento sa community, sa environment. So yung parang ganun. So ang meron ng Nueva Ecija para sa akin, ito yung probinsyang tahimik, pero pag nakailangan mong i-discover para umingay. At yun ang tingin kong purpose ko dito sa Nueva Ecija. Kasi yun naging ganun yung objective ko. Kasi gusto kong paingayin yung Nueva Ecija at yung yaman na meron ng Nueva Ecija. Hindi lamang sa tourism, hindi lamang sa kung ano ang matatagpuan dito. Pati yung mga tao dito na punong-puno ng talent. Kasi kung hindi rin alam ng mga tao na karamihan ng mga artistang sumisikat ngayon ay galing sa Nueva Ecija. So, hindi nila alam na dito galing sina Vic Soto, sina Catherine Bernardo, sina Paulo Ballesteros, sina Willie Revillame, si Daniel Padilla, alam niyo yung gano'n. So, magulang siya. Pero kailangan mo siyang i-discover at kailangan mo siyang isigaw para malaman ng lahat na merong tagong yaman ng Nueva Ecija. So, boto niyo po ako sa darating na hanap. Maliban ba sa longganisa ng Kabanatuan, ano ba may pagmamalaki natin dyan? Longganisa ng mga taga-Kabanatuan. Ay. Yung mga longganisang nakakabet. Oo. Kasi alas 10 na, no? Pwede na yung mga late night talks. Arnie, totoo yan. Pero alam ko number 1 din kayo sa pinakamainit na lugar, di ba? So yung mga gustong same sa inyo. Ganyan, magsona ng kahit nakasalabas ka ng bahay. Ayan. Nasa loob, kahit nasa loob ka. Pero wala pa rin tatalo dyan sa inyo. Hoy, excuse me, mas mainit sa Kabanatuan. Tsaka ano pala, i-share ko lang habang inaayos natin ulit kasi pumasok po ang ating mayor, si Christian de la Cruz. Hello. So, habang inaayos ulit natin, trivia lang po, nung in-invite kami for judging dati sa Pelikmata, ito yung pinaka-amazing na experience namin is in-accommodate po kami sa Sogo Hotel. Ganyan. Di ba? Pero ano kasi, di ba? Dahil love kita, sa Sogo ka, gano'n. Di ba? Kung mahal mo naman. Ayan, so habang inintay natin, yung pagbabalik. Baka gustong mag-sponsor ng Sogo sa Lacan. Naman po, habang inayos natin, ipasok muna natin yung Lacan. Lacan
minute muna tayo. Kilalanin natin yung Lakan kasi baka nagagalit na po yung mga army nila Paul Cervantes at Kennedy Nakar dahil nagwawala na po sila sa comment section. So, unahin natin, tanong po muna ni Denz D. Santos. Tanong dito sa dalawa to. How is Lakan different from other Pinoy BL series? So yung pagkakaiba po ng Lakan series sa ibang BL series. So bukod sa parang provincial yung approach ng Lakan is we're not just here para humakot lang ng likes and followers sa aming parang lahat ng mga tao. Pero nandito kami para ipakita kung ano ba talaga yung sense ng love, ng kung ano ba yung gusto, para ipakita ko talaga yung layunin ng Lakan. So, yung Lakan kasi, parang gusto namin ipakita dito na yung love is parang no boundaries talaga. So, kapag tinamaan ka nito, kahit gaano ka pakatigas, magiging soft ka. And yun nga, papasok na lahat doon. Yan. Ang mga taga Nueva Ecija ang hilag sa mga innuendos, longganisa, matigas at lumambot, ganyan. Yes. Yes po. May question dito from JP Bacani Inopia. Question po for Paul and Kennedy. Mahirap ba naka-eksena mo mismo sa scene yung special someone mo? Siguro, in a way na parang kailangan namin magseryoso kasi off-cam, parang yung makulit kami sobra sa isa't isa. Kasi sobrang kulit. Iba yung kulit. Nga, magkulitan nga kayo ng live. Charot joke. So dito, syempre kailangan pag sa Lakan, ibang character kami. Hindi kami si Paul, kaya na sinabi ni Direk Vince. So dapat hindi kami si Paul, hindi kami si Ken. Dapat may character talaga kami na ibibigay sa kanya o ihaharap sa inyo, sa kanya, o sa magiging future manonood namin, mga supporters. So yun, mahirap, in a way na kailangan namin magseryoso, magbigay ng ibang character. So parang, yun yung isang taon na kami magkasama, parang isang taon na ganun yung character namin. So dapat dito, maiba. So medyo mahirap, na madali, in a way na magaan siya katrabaho since mas kilala namin ng isa't isa. Idadagdag ko lang din, pagdating kasi sa script na mismo, sa mismong shoot, bali, kailangan din namin i-balance yung parang yung ipinapakita namin sa isa't isa kasi syempre, parang di ba nga mag-partner kami. Pag nagkapikunan kami sa isang bagay, hindi nga pala ako si Ken dito. Hindi nga pala ako si Paul dito. So, parang pinag-usapan na namin yung ganung bagay. Para pag trabaho lang, parang walang personalan. Kung ano man yung masabi ng ibang tao about sa amin or masabi namin sa isa't isa na medyo nakakapikon or medyo off. So, parang tuloy pa rin yung trabaho. Parang gano'n. Labas ang personal life sa trabaho. Tsaka yun din naman yung advice sa amin ni Sir Vince before kami pumasok sa shoot ng Lakan series. Okay. So may tanong po dito para kay Vincent Ricafrente. Wait, hanapin ko lang. Sunod-sunod kasi. Ang daming followers. Ayan. Sana yun? Oh my God, nawala. Ayun, question po sa director ng Lakan. Sina Paul at Kennedy po ba ang original choice talaga sa cast? Ako kasi as a writer and a director, alam yan yung nila Arnie, nila Christian, nila Elmer, na kapag ako gumawa talaga ng story, mahilig kasi akong mag-incan ng mga characters. So, nag-create ako ng story based sa nakikita ko. So, for example, a location and a character. Ganun ako mag-create ng story. So, itong Lakan na ito ay para sa kanilang dalawa talaga. So, ginawa ko to para sa kanila. And parang lahat ng bagay na inspiration ko dito sa kwento na to ay parang pinasok ko sa kanilang dalawa. So, ito pong story na to ay sila talaga ang or sa kanila talaga tong characters. Iba Sa akin ba? Wala pa sa akin direct. Ano ba naisip mong
Feeling ko ang title. Ano naisip ang story sa akin? On and off. Yung title. May mento ka na ya. Di ba? Ayan. So, may trivia po from Sir Teddy na nanonood ngayon. Lino Broca grew up in San Jose, Nueva Ecija. Tinimbang ka, ngunit kulang depicts some stories from his childhood, he said in an interview. Maraming salamat po dyan, Sir Ted. Ayan. So, habang hinihintay ulit natin yung mga questions for Lakan, nag-message po kasi si Christian. Ang sagot dyan sa tanong mo ngayon sa Messenger, tapos na po, nawala ka, pinag-uusapan namin yan. Pero anyways, dito sa mga filmmakers, kasi kanina nga narinig natin kanina, no, na hindi rin talaga pelikula or hindi rin talaga arts yung kinuha yung mga kurso. So, why film? Ba't nyo naisipan na mag-film or mag-theater? Kasama din, pati sila Paul, bakit nga ba napunta rin kayo sa film instead of just doing kung ano ba na mga pinag-aralan? Si Arnie, total naka-costume ka pa. Actually kasi na-experience ko na talagang kinausap ako ng dean namin sa architecture at pinapili niya ako kung ano daw ba ang gusto ko maging sa pag-aartista o pagiging director, sa pagpipelikula o maging arkitekto. At sabi ko, kakayanin ko naman ng parehas kasi architecture, napakahirap sa kurso ng mga kinuha namin. Nasa linya ako ng architecture. Ngayon, napakalayo sa filming, di ba? Pero siguro ang nagustuhan ko sa pelikula is nakakapag-express ako ng nararamdaman ko or ng mga intuition ko, ng mga ideas ko na hindi ko may papakita sa architecture. Ayun. So nakakagawa ako ng stories sa mga pelikula na i-visualize ko siya at na ililipat ko siya into the medium using film. Ayun. So, again po, nagkaroon na tayo ng konting tech kasi na-disconnect po si Mayor. So anyway, ikaw, Elmer, bilang hindi rin pala film yung, or hindi rin art-related yung kinuha mong course, bakit ka nga ba napunta sa pagpipelikula? Siguro para sa akin kasi, kahit naman saan ka mapunta na field, babalik ka kasi talaga sa arts. Kasi hindi naman mawawala yun sa nature siguro ng tao na talagang ang isang tao is parang merong pagiging artistic side. Siguro sa pagpipili ko din kasi dito ko, like nung sinabi ni Arnie, nakakapag-express ng mga bagay. Dito muna ipapaliwanag yung mga bagay na hindi mo kayang sabihin or yung gusto mong maintindihan ng ibang tao. Siguro kaya ako bumabalik-balik lagi sa pagpipelikula, although meron naman akong career na dinedire-diretso ngayon. Kasi siguro magka-relate din sila dahil yung career ko ngayon is nasa photography and videography. So, minsan kasi may mga shooting time na parang mapapaisip ka or mga location talaga o tao na makikita mo na parang sasabihin mo sa sarili mo na parang ang sarap gawa ng storya. Di ba? Na bakit yung iba hindi nila naiintindihan yung ganitong location, yung ganitong tao. Pero in terms of pagpipelikula, may express mo kasi gusto mong maipakita talaga sa audience mo kung ano ba yung para maintindihan nila yung isang bagay. How about si Paul at Kennedy? Aside from the friendship card na inalok ni Vincent Ricafrente, what made you say yes to the project? Siyempre, bukod except dun sa friendship na parang magigain namin or mabubuo namin sa project na to, isang bagay pa dun is yung experience. Kasi yun talaga yung pinakamahalaga. Yung bukod sa yung experience kasi yung pinakamahalaga kasi 'di ba? Yun doon ka ma-develop tapos doon mo din makikita yung sarili mo. Kaya parang from mistakes doon sa kasi may mga ibang nagawa na rin akong project tapos nagka-mayor na ako kala Direct Brillante Mendoza tapos parang alam mo yun, ang dami mong
parang nagawang mali sa parang sa ibang project. Pero pagdating dito sa Lakan, parang gusto mong i-perfect. Gusto mong gawin yung best mo. Gusto mong ibuhos lahat. So, parang yun nga. Parang from this, madidevelop mo talaga yung sarili mo. So, for your yun. next project. And ako naman, kasi bata pa lang talaga, gusto ko na mag-artista. Kasi na-imagine ko before na parang bata pa lang ako, nakasingin ako sa lamin, tapos umiiyak ako ng gano'n. Kasi naalala ko, and nung parang nagkaisip na talaga ako from like high school, doon ko na sumasali ako ng mga pageants. Nalaman ko yung tito ko is dating artista, si Gantong Cervantes. If you're familiar with him po. Ay basta sa two siya before and in the films, gano'n. So ngayon nga po, sumasali ako ng pageant. Tapos ngayon po, ayun, nag-talent na ako. Nag-open din naman yung showbiz sa akin, pero hindi man ganun ka-big break. Pero syempre parang, ito yung kabilis, ito yung stepping stone ko. And ngayon, nandito ako sa Lakan, and feeling ko ito na yung parang, siguro nasa gitnang level na ako, di ba? So parang ang laking achievement nun for me na gusto ko nga mag-artista. And yun, pagbubutihan ko namin para ma-achieve pa namin yung pinaka-ina-achieve namin. Ayan, before ko tanungin si Vincent, kasi may naisip akong tanong para sa kanya. Batiin lang po natin yung nang-i-spam sa Facebook, si Noemi Mariano. Congrats po sa lahat ng filmmakers from Nueva Ecija. Nakaka-proud maging isang Novoecijano. Shout out po kay Direk Arnie Valdez. Ang gwapo-gwapo niyo po. Di ba, spammer? Kung sino man po siya. Maraming salamat po dahil na-appreciate niyo yung yung kagwapuhan ko. Pwede na po ako pwede na ako mag-double sa Lakan. Pwede. Malayo yung body figure mo, ma'am. Raul. Ang slim tong dalawa eh. Baka pag nag-double, dalawang katawan kunwari dalawa na sila i-double ko. Pero ito, shoutout lang din kay Adrian Araujo na nanonood ngayon. Ang taray po ng pagkakasulat ng Courier. Si Adrian ay nanalo sa, nakalimutan ko anong place, pero sa Bangsamoro Film Festival, yung kanyang pelikulang pinalabas din sa Cinemalaya yung pelikula niya, yung Displays, tama ba? Pero friend natin yan from Zamboanga. Hello sa'yo, Adrian. Gawa niya yung pelikula. Kung napanood niyo yung babaeng, nakalimutan kasi yung title, my God. Pinalabas natin dito sa Quarantine, yung babaeng takot maligo kasi meron siyang, sorry Adrian, nakalimutan ko yung title, pero hello sa'yo dyan. So Vincent, ayan, total narinig ko, tinupad mo daw yung pangarap ni Paul Cervantes na maging artista, ganyan. Pati sila Arnie, sila John Elmer, sila Christian, total winelcome mo sila sa mundo mo, sa pagpipelikula, ganyan. Ano nakukuha mo doon? Kung ano din nakukuha nyo dyan. Oo. Hindi kami guest, host kami. Tigilan mo ako. Gano'n. Pwede pa balik nung tanong sa inyo. Kayo ba? Ano na po? Kasi di ba, kanina sinabi may mga challenges kayong kinakaharap. Most likely nagkakaroon din ng mga hindi pagkakaunawaan, di ba? Yeah. Or minsan binabato pa tayo, ganyan. Pero before ko sagutin, hello Vic, nanonood siya, Victor Villanueva. What does Lakan mean? Lakan means escort or lalaki, di ba? Tama ba? Yes. Yes, ayun. Hello, ayun. Direk. So, balik natin yung tanong kay Vincent Ricafrente. So, ano nga? Ano po napapala nyo? Ganyan. Bakit nyo ginagawa yung ginagawa nyo? Magpatpad ng mga pangarap, ganyan. Oh my God. Actually, syempre ngayon, maraming salamat sa lahat ng mga produkto na nagawa ko and pag sa mga magagawa pa namin. Ano ba yung mga napapala ko dito sa ginagawa ko? Actually, simple lang. Happiness. Yun lang yung bagay na importante kasi sa tao ngayon, yung happiness. Kasi yung pera kinikita yan, yung trabaho, pwede mong hanapin kahit saan, basta magsipag ka lang. Pero yung tunay na happiness ng kaluluwa mo, yun yung masarap na kahit alam mo walang balik, okay lang. Kasi nagpasaya ka ng maraming tao. Personally, sa mga filmmakers na tinuruan ko, na yun yung parang sa akin achievement ko pag nakagawa sila ng mga pelikula at story ng sarili nila.
Kasi nakakatuwa yun. Plus, ako as individual bilang writer at director, kapag nakakapag-express ako ng kwento gamit ang pelikula at maraming nakaka-appreciate at nananalo sa festival, sobrang yun yung napapala ko, yung saya, yung patuloy ako nabubuhay sa passion ko dahil hindi lang ako nabubuhay ng normal lang, parang feeling ko iba yung saya ko kasi panloob yung happiness. Yun yung napapala ko. At the same time, para lang sa magkakaalam ng lahat talaga, sa sobrang saya ko noong mga unang panahon pa, nagtatrabaho ako sa mga 1975. sa pagkakaalam lang ng lahat, kwento lang naman to. May iba po kasi akong trabaho, may iba akong racket. So, ang ginagawa ko before, nagra-racket ako or nagtatrabaho ako outside Nueva Ecija. And then, pag uuwi ko ng Nueva Ecija, kung ano yung sweldo na nakukuha ko, yung tip na nakukuha ko, yun yung pinang-shooting namin. So, para magkaroon kami ng pelikula. So, para sa akin, marami na nagtatanong syempre, ano bang napapala mo dyan? Bakit gumagastos ka ng ganyan? Bakit ang dami mong pinoproduce na pelikula? Para saan ba yan? Masaya ka ba dyan? Yung mga ganyang tanong, simple lang yung sagot ko dyan. Masaya ako sa ginagawa ko. At masaya ako nag-share ng kahit na anong meron ako. That's it. Ganun yan. Ayan. So, may request lang po si Vic Villanueva ngayon. Pa-fan service naman po. Paul at Kennedy. Director kasi ito. So, dinidirect ko kayo ngayon. Paul at Kennedy, look at each other intently and smile. Sabay ulo sa shoulder. Wow, gano'n. Can you do it now? Direct Vic. Ayan. Utos ni Direct Vic. Ganyan. Ayan. Look at each other and smile intently. Ayan. Okay. And then, habang siguro patapos yung live is nandyan lang yung ulo sa shoulder. Then, try nyo lang. Ayan. Okay. Ayan. Napasaya nyo po si Vic. Ayan. Nanonood rin si Ian Mauricio. Hello, Ian. Sino pa? Hello, Direk. Ian. Ayan. So, before natin, may question din si Vic. Hindi naman siguro, pero sa inyong lahat to, ano po ang favorite BL nyo na napanood eh? Oh, para sa inyo, but hindi, sige, sa ano na lang. Yun muna, sa kanila, Paul na lang, well, sila yung gaganap sa isang BL. Ano ba ang paborito nyong BL na napanood lately? Fun Together the series. Still Together. Ano? Pero kung Pinoy, ikaw, sino mo Pinoy BL? Kung Pinoy? Pinoy BL. Pinoy ba or international BL? Pinoy na lang kasi nationalista tayo. Ang number one ko, kung i-rate ko sila. Number one. Okay. Ano daw? Number one ko yung In-Between. Genesis Lido. Sorry, hindi ko marinig. Ano? Kung i-rate ko sila from, number one ko yung In-Between, tapos second ko yung Hello Stranger. Hello Stranger. Ayan, okay. So, okay. Sige. So, ayan. So, bilang tawag dito, alam naman na natin kung ano magiging future ni Vincent Ricafrente, ganyan. Nagmagawa ngayon ng BL. Ano pa ba ang mga upcoming sa'yo, Vincent? Sa akin? Ano pa mga upcoming? So, abangan nyo. Ayun. Ano ba? Ano na to? Pang-promote na to? Ganun? Or question lang? Promote. Sige. Ayan. So, aside nga dito sa Lakan series na gagawin namin online series ay sana suportahan niyo po itong Lakan series kasi iba po yung atake namin dito sa ibang kwento na napapanood nyo. Actually, gusto ko lang din linawin po sa lahat na kasi baka nako-confuse kayo regarding BL and a gay story. So, siguro hindi na lang din namin nilagyan ng kung ano man to, BL or gay story. Basta, sabi nyo nga, diba, magkwento na lang tayo kung anong gusto nating ikwento, galing sa mga friends ko dyan, diba? Thank you po sa pag-advise sa amin regarding that. Kasi nga,
gusto lang namin talaga mag-share about love. Ayaw namin limitahan yung kwento namin na para ito ay tungkol lang sa boy love, ito ay tungkol sa LGBT, tungkol sa gay story. Ayaw namin ng ganun. So, baka maguluhan yung iba na baka isipin nila na this is a BL story kasi siguro kulang ang gabi natin para explain kung anong pagkakaiba ng BL. Hindi ko na kungkatin yun. Ang gusto ko lang sabihin, malaya tayong magkwento. At gusto ko lang magkwento gamit ang Lakan series. At sana panuorin niyo po. So, yun po. At the same time, buhay na buhay po ang Artist Lab Nueva Ecija dito sa Nueva Ecija. And we're very thankful na registered na po kami dito sa Nueva Ecija as part of the organization, ano tawag natin doon? Provincial organization dito sa Nueva Ecija. So, we're inclined with the capital at support nila kami sa mga ginagawa naming projects. Kasama na po yung film and theater. Kaya we're very thankful kasi kahit pa paano may sandalan kami na tumutulong sa amin dito sa Nueva Ecija. So, yun, na-register kami as organization dito sa Nueva Ecija. And thank you so much sa PYDO. Yan, maraming salamat po, Sir Billy, kay Sir Joms, sa lahat po ng binubuo ng PYDO dito sa Nueva Ecija. Nagpapasalamat ako kasi ngayong last week lang ata kami na-approve. Pero yung filing kasi ng organization is umabot siya ng taon. Yeah, so umabot siya ng 1 year. So, we're very thankful na at least ngayon, approved na kami. So, yun. At abangan niyo po ang mga pelikula ng Artist Lab. Tuloy-tuloy pa rin po kami sa pagsalit sa mga film festival online. So, yan. Nagsumasali pa rin. Di kami tumitigil sa paggawa ng mga pelikula at short film. Pero, sa kabila ng lahat kong ito ay sumusunod po kami sa protocol na meron po tayo sa paggawa ng pelikula. Don't worry po. Safe naman po dito sa paggawa po ng mga pelikula kasi baka mamaya mag-question kami kung bakit kami gawa ng pelikula. Paano kami nag-create ng pelikula. At gusto ko lang dito linawin na itong si Bon and Trinity ay 21 years old na po. So, pwede na po silang lumabas. Baka mag-question kami kung paano sila nagkakalabas. Kasi paano kami nag-shooting. So, lahat po ng mga artista namin ay 21 years old pataas. Kaya pwede po silang lumabas. Even our crew ay ganun din po. So, wala po kami nilalabag na kahit ano. Kung ano man. Kasi, alam nyo na, di ba, baka mahirap. Question kami. Kasi yung ibang series po ay syempre through online or webcam yung gamit nila, di ba? Nakakalabas kami. Di ba? Paano kami nakakalabas. So, gusto lang namin sabihin na we secured our location. Pinipili po namin. Kaya kung mapapansin nyo pa, ang location namin ay bundok para walang virus. Hindi ka sure. Yun. Hindi ka sure kung walang virus sa bundok. Charla. Ay, at least mga ano lang doon, mga fungus, mga gano'n, yung ibang, hindi virus yung mga nandun. So yun, safe naman po yung mga location namin at sumusunod po kami sa protocol, including yung mga medical certificates, yung mga gano'n, kasi baka mamaya hanapan kami, kasi alam nyo na sa panahon ngayon, mahirap na, diba? So, ganun po yung ginagawa namin para lang malinaw, kasi nagsisimula na po kami maglabas ng mga material namin sa Lakan, baka ma-question po kami. And don't worry po, sumusunod po kami sa protocol na meron po tayo sa gobyerno ngayon. Masyado akong masyado ka defensive, bakla. Defensive. Hindi, pero batiin lang natin pala muna. Wait lang. Batiin natin ng BL Philippines. Nanonood natin ngayon. BL Phil? Hello po, ayan. Yes, nanonood ang BL. Ayan. Before tayo tumalon kay Elmer, tanungin ko na din agad para masagot na natin. Mga ilang episodes po pala ang Lakan? Aabuti ng 8 episodes ang Lakan and ang haba niya ay gusto ko kasi at least 15 minutes lang per episode para hindi kayo masyadong, 'di ba, matagal manood. Pero susulitin namin yung every episode ay talagang chunky
ang story niya na talagang hindi kami titigil hanggat hindi kayo alam niyo yun, hindi kayo naiinitan sa mga pinapanood namin. Pinapanood nyo sa lakas. Okay. Dagdag ko lang din dun kasi sa sinabi mong protocol. I think it's maganda rin kasi talagang di ba, partner din talaga si Paul at si Kennedy kasi isang sinasuggest kasi yan na kapag kukuha ng at least para kung gagawa man sila ng medyo hindi ko naman ini-expect kung may intimate scene or anything pero mas better yata kung mag-partner at least kung may virus man silang dalawa na lang yan. Anyway, si Elmer, hello Elmer, ikaw, nabanggit mo na kanina may ginagawa ka din. Ano pa ba nga abangan sa'yo, Elmer? Ganoon pa rin po, patuloy pa rin tayo sasali sa mga film festival. Ngayon po patuloy kami nagko-conceptualize ng mga stories sa bago namin gagawin mga pelikula. Tapos yung about naman sa series, siguro after ng Lakan, at saka natin siya ilalabas. At saka hindi, BL story siya pero katulad din ng Lakan, hindi rin siya gano'n kumbaga hindi lang BL story or hindi lang gay or anything. Lahat ng klase ng love papasok po natin. Abangan po natin. Lakan Pula naman yung title. Charot. At si Arnie, kailan mo ba matatapos yung project mo na yan at magpipelikula ka na ulit? Siguro muna pagka tawag din pagka nakaluwag-luwag ako. Pero hindi naman ako nauubusan ng storya. Hindi naman ako nauubusan ng mga bala dito. So, buo pa yung magazine ko. Kaya ko pang pumutok kahit ilang putok pa yan. Okay, sige. Go Arnie. Oo. Feeling ko talaga may nararamdaman ka ng kulang dyan sa kaya kung ano-ano nang sinasabi mo. Pero anyway, may we ask Paul and Kennedy, invite natin yung mga nag-aabang ngayon sa Lakan. Bakit nga ba natin ito susubaybayan? Ganyan. So, unahin natin si Kennedy, go. Or si Paul, okay, go. Or bala kayo. Or sabay, duet. Ganyan. Abangan natin this week, probably this week, yung aming teaser. Yan, pakakaabangan nyo na aming full trailer. Sobrang abangan nyo kasi doon pa lang magkaka-idea na kayo kung paano iikot yung story ni Kaloy at John. So abangan nyo yun. Sobrang grabe. Yan lang masabi ko, grabe. Abangan nyo. Sobrang ganda. And guys, so we're inviting everyone na panoorin sa YouTube channel ng Lakan series, yung aming i-upload na, yun nga, sabi ni Paul, parang anytime this week na i-upload yung aming full trailer. So guys, abangan nyo po. Lang talaga, parang sobrang malalaman nyo na yung story, yung buong story. Siyempre, mas sasabihin rin talaga siya ng So, ito nga guys, yung online series na to ay ang title niya ay Lakan, written and directed by Vincent Ricafran. Yes. Saan ba kayo pwedeng i-follow ng mga nanonood? Baka may TikTok kayo, ganyan. YouTube channel, Twitter, Instagram. And so for John Kennedy Nacar po, you can follow me at Instagram. So just search John Kennedy Nacar at sa Facebook account and Twitter account. Yan. May TikTok account po ako pero hindi ako masyado nagtitiktok. And ako naman, you can follow me on IG at Instagram at It's Paul Cervantes. And sa Facebook, Paul Cervantes. Ngayon, may dala akong account. So sa isang account, doon ako nag-accept ng kasi gusto ko naman i-welcome yung mga sumusupport sa akin. Kaya kung ako another account, ma-accept ko yung supporters natin lalo. And then, yun lang yung meron din yung TikTok pero hindi ako active. Hindi siya sa Lakan. Pagtuunan natin ang pansin ng Lakan. Ayan, may nagtanong po ngayon sa Facebook, may kissing po ba sa Lakan? Ay, abangan natin. Abangan na lang po natin. Kung anong scene niya. Kami naman yung magpa-plug. Char, kami din may pagpa-plug. Abangan nyo bukas sa mga gustong matuto magsulat ng comedy, ng mga comedy script writing. Makakasama po natin na award-winning director Mark Mayley.
para magturo. Dito pa rin yan sa Quarantimes. At tuloy-tuloy pa rin po ang registration for Angeli Bayani online acting class. Kung sino man po gusto matuto umacting or matuto at mahasa ang kanilang pag-arte, pwede po kayong mag-enroll sa Angeli Bayani online acting class. Hanapin mo lang po sa FB page ni Angeli Bayani. Mga kasama niya dyan ay ko sa ulo ko pa. Mga kasama niya magtuturo ng acting ay si Cherry Pie Picache, Jasmine Curtis Smith, Maludi Guzman, Tara Pagkaliwagan, Brackensec, Boji Pasqua, Andoy Ranay, Direk Marlon Rivera, and Joel Saracho. Ayan, sa ulado ko pa. Ayan. So, also ay mga gusto ring matuto or matulungan kayo sa paggawa ng mga full-length nyo na scripts. Ongoing po pa rin ang registration at pwede pa rin kayo mag-enroll sa Kwento, an online scriptwriting workshop ni Buhara. Siya rin yung mga kasama niya naman dito ay sila Tom Nazareno, Libre Ones Meili at si Teron Dayo. Ayan, sa ulado ko pa. At syempre, abangan nyo pa rin ang mga upcoming episodes dito sa Quarantimes. Nag-iisip pa rin tayo or tuloy-tuloy tayo sa pag-promote ng mga regional cinema or regional films dito po sa Quarantimes. Ayan. So, after ng plugging, tinatanong kasi namin usually talaga itong pang Miss Universe question namin before tayo magtapos. Si Arnie nasagot na to before pero baka nag-iba siya ng sagot. Hindi, yun pa rin. Sila na lang siguro tanongin mo. Yun pa rin naman ang sagot ko eh. Okay, sila na lang. Pero baka refresher, last ka na lang. Total nasagot mo na siya dati. Tapos sagutin muna nila Elmer, Vincent, Paul, at Kennedy. Ang tanong kasi namin talaga usually is despite the pandemic, despite na alam naman natin kapag gumagawa ng pelikula, kulang minsan sa pondo or ang daming rules or madaming problema nakakasalubong, ganyan. Ang tanong lang namin is bakit nga ba kayo nagpapatuloy? Yun. Yun lang. Bakit ka nga ba nagpapatuloy? Unahin natin si Elmer. Elmer, ikaw. Bakit ka nga ba nagpapatuloy? Ang hirap sagutin nung bakit ka nagpapatuloy kasi talagang tuloy-tuloy lang eh. Kahit magpapahinga pero tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng pelikula. Sa tanong na bakit, siguro kasi nandito talaga yung buhay ko tsaka buhay namin sa paggawa ng pelikula, sa pag-express sa mga audience natin ng mga iba't ibang klaseng storya. Habang may nakikita kasi tayong natututo or habang may natuturuan din tayo sa paggawa ng pelikula, siguro yun yung fulfillment bilang isang filmmaker. Tapos yung nakakapagbigay tayo ng magandang mensahe sa audience. Siguro kaya tuloy-tuloy tayong gumagawa kasi nakikita natin na may mga sumusuporta at may mga naniniwala pa rin sa atin. At kahit kailan hindi naman mawawala ito sa atin sa ating mga filmmakers, yung patuloy tayo sa paggawa ng pelikula. Yes, maraming salamat, contestant number 1. Contestant number 2, Paul Cervantes. Ikaw, ba't ka nga ba nagpapatuloy? Sa inyo, gaya ng sabi ni John Elmer Granada, yun nga kasi may mga nagtitiwala at naniniwala pa sa atin. Diba kahit isa pa yan, o kahit gano'ng kadami yan, or kahit isa lang yan, as long as may naniniwala sa iyo, may nagtitiwala sa iyo, parang ipupush mo pa yung sarili mo para ituloy na kung ano yung ginagawa mo. Saka, syempre, dito kami masaya eh. Dito tayo masaya, kaya patuloy lang tayo sa ginagawa natin. Kasi ito na lang yung nagpapasaya sa atin. Parang yun, bukod sa love, ito yung purpose ng life natin. Maging masaya lang, gawin natin lahat para maging positive or maging masaya yung outcome ng buhay. Maraming salamat, contestant number 2. Kennedy. Yun nga, parang naman sa akin, kung ano yung passion mo, yun dapat yung sinusunod mo. Kasi kapag sinunod mo yung passion mo, doon ka sasaya. Tapos, kung ano yung passion mo, yun yung mas magagawa mo ng mas maayos. Kasi doon sa pinipilit mo lang basta. Kasi kahit hindi ganun kalaki kita or kumikita, pero budget talaga. Pero kung nandun yung passion mo, kung nauna na dun yung passion mo, lahat na bubuhos doon. Tapos yung project na yun magiging successful. Maraming salamat. And Vincent, ikaw. Ibahin ko yung tanong kay Arnie. Bahala ka sa point Arnie. Vincent, ikaw. Ba't ka nga ba nagpapatuloy?
para sa tanong na yan, unang-una sa lahat, grabe yung tanong na yan para sa akin. Bakit ako nagpapatuloy sa kabila ng nandito ako sa Nueva Ecija at mag-isa? At paano ko nagagawang gumawa pa ng mga proyekto? Honestly speaking, may mga pagkakataon na sumusuko ako minsan. At totoo naman talaga yan at nararamdaman yun nila. May pagkakataon na umi-emote din ako minsan, diba? Pero, alam nyo na, hindi tayo sanay na wala tayong ginagawa. So, medyo, alam nyo na yung mga ganong lungkot-lungkot na kadramahan. Pero, bumabalik ako dun sa objective or sa purpose ko kung bakit nga ba ako nandito sa Nueva Ecija. At from that question, ay doon ako muling tumatayo na kaya nga pala ako nandito kasi kailangan kong mag-inspire, kailangan kong magtuloy-tuloy at magpatuloy pa sa ibang tao kasi kung ako mahina, paano ako magbibigay ng lakas sa iba? So, lagi kong tinatandaan yun sa isip ko para patuloy akong maging matatag at patuloy na maging malakas para sa ibang tao. Yun lang motivation ko every time na bawal akong sumuko, bawal kang humina, Vince, bawal kang hindi nakiisip, Vince, bawal kang hindi bumangon dyan. Kasi may mga tao ka sa paligid mo na kailangan mong tulungan, bigyan ng inspirasyon, lakas, lalo na sa panahon ngayon. So, yun siguro yung dahilan at sagot ko dyan sa tanong na kung bakit ako nagpapatuloy. And thank you. Okay, maraming salamat, Vincent. At syempre, Arnie, ikaw, bilang Thunders ng Nueva Ecija, anong ba nakikita mo sa future ng community ng Nueva Ecija? Kasi syempre, ayaw natin tawag dito, ang pinaka gusto ko sa talaga natin bilang mga filmmakers is talagang mapalagot, mapalaki yung kung ano mo. Merong kultura, meron ang Nueva Ecija at maipakita to sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya I hope na sana mas mag-grow pa yung film community dito sa Nueva Ecija. Marami pa kami matulungan, marami pa kami ma-inspire dito sa probinsya namin para magsimula din sila. Kasi kami, nagsimula din talaga kami sa wala kaming alam. Unti-unti lang kami natuto. Kasi hindi naman yan basta pinanganak pa na na maraming expert ka na kaagad eh. So, may process, gagaling at gagaling ka doon. Kami nga, nasa ilang taon na kami na gumagawa ng pelikula but still, kulang pa rin para sa amin. Kaya mayroon pa rin kami may ilalabas na mas magagandang mga proyekto at mga storya. Sabi nga namin, hindi naman nauubos ang storya sa paligid. Kaya yun, napaka-positive ng pagtingin ko sa film community na mangyayari dito sa Nueva Ecija, lalo na ngayon na parami sila, parami yung mga filmmaker at na iinganyo sa paggawa ng pelikula. Ayan, maraming salamat sa iyong kasagutan, Arnie. At syempre maraming salamat sa ating mga nakasama tonight. Christian, na kunasang ka man, maraming salamat din. At syempre Vincent, Paul, Kennedy, and Elmer, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. Again, kami naman dito sa Quarantines, patuloy lang din sa pagsuporta sa mga filmmakers. At syempre, abangan nyo daw po talaga ang Lakan kasi ito ay first ng BL ng Nueva Ecija na ginawa nila kasi, di ba? So, with that, sa mga ka-regions natin, kung may mga tanong pa kayo sa ating filmmaker, feeling ko naman sasagot sila dyan sa comment section kasi marami pa nagtatanong about sa Lakan kasi interested yata talaga sila kasi parang bago or fresh itong idea na ito. So, again, Elmer, Arnie, Vincent, Paul, Kennedy at sa mga nanonood, maraming salamat. This has been Quarantines. Ano? Sir, pwede mag-add lang ako ng konti lang. Go. Nakalimutan pala naming sabihin, please subscribe po doon sa YouTube channel namin para mapanood nyo po yung Lakan. Kasi marami nagtatanong sa comment, nakita kung paano mapapanood, saan mapapanood. Ayan, subscribe po. Lakan series po yung channel po namin. And then,
follow po kami sa Facebook page po namin, Lakan Series. Nandun po lahat ng mga photoshoots, behind the scenes, posters, updates sa amin para sa mga nagtatanong din regarding sa Lakan dahil ang dami dyan sa comment nagtatanong. Please, follow po kami sa Facebook, Lakan Series, at sa YouTube channel po namin, Lakan Series din po, para sa mga nagtatanong dyan. Okay, pa-subscribe po dahil ngayong mga darating na araw ay i-upload na po namin ng aming official trailer po para magkaroon kayo ng idea ano ba ang Lakan, ano ba ang meron sa Lakan. At sinisigurado ko kung magugustuhan nyo po ito at inaayos lang po namin lahat ang presentation at ang launching nito para sa inyong lahat po para naman sulit na sulit ang paghihintay nyo dahil almost 1 month na ata kayo naghihintay yung mga followers ng Lakan. Thank you so much po kasi hindi po kami scammer na akala nyo hindi kayo magtutuloy po kami, okay? At since malapit na po mag-September, ito nagbukas din po kami ng channel para sa Artist Lab channel. Pa-like lamang po, pa-subscribe lamang po kami sa YouTube dahil lahat po ng pelikula po na ginawa ng Artist Lab sa buong Pilipinas ay ipapalabas po namin dyan sa Artist Lab channel. So for free, pwedeng nyo na pong mapanood lahat ng mga pelikulang pinanglaban namin sa film festivals. Noon pa, i-upload po namin dyan sa isa. So, yung iba na naghahanap po ng mga pelikula namin, dyan po namin i-upload. Hanapin nyo lamang po ang Artist Lab TV. Ngayon ang pangalan ng Artist Lab TV pero gagawin natin siyang Artist Lab channel para sa inyong lahat po. Since malapit na po itong, actually, naka-open na siya, Ken, right? Tama ba ako, Ken? Yan. So, open na siya. Pwede na kayo mag-subscribe para sa Artist Lab channel po namin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpahabol lang po ako. Thank you. Okay, maraming salamat again sa lahat ng mga nanonood sa atin tonight. And with that, mga ka-regions, ka-quarantimes, magandang gabi. And subaybay lang kayo sa quarantimes. Marami pa tayong i-offer. Hanggat may quarantine, hanggat walang bakuna, hanggat walang gamot, tuloy-tuloy ko ang quarantimes. Again, good night everyone. Maraming salamat. Thank you guys. Salamat. Good night. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat.